The Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Elis Cupides. Hello, good morning, Ted. Of course, good morning din sa ating mga taga-subaybay and ang ating bini-bini, si Chacha. Good morning. Pakisabi kay Consul, hindi po ito wallpaper, hindi ito digital. Totoo po yung wallpaper. Batiin ko rin po yung Grab driver na nasakyan daw ni Joyce, ang aking kasamahan dati sa trabaho, Jericho Ordinaria. Thank you so much for always tuning in. Nasa tema po tayo, Webes na Webes, ng pagpapagaling ni Jesus, miraculous healing po, and hopefully, nabibuild po yung ating pananampalataya habang tayo nakakapakinig ng mga kwento niya na nangyari po sa totoong buhay at hindi po kwento kutsero lang. At ang Diyos na sinasamba nila noon, na sinasamba natin ngayon, ay the same yesterday, today, and forever. Kaya po, we can hold on to the promises of God because He's an unchanging God, hindi siya nagbabago. Kwentong Capernaum ulit to, nandun na naman siya sa Capernaum, sa kwento natin kahapon, same thing po, pero makaibang pagkakataon po ito. May isang kapitan po ng hukbong Romano ang lumapit sa kanya, kasi lumuhod at nakiusap. Pag tinignan niyo po ito, parang contradictory to ng isang mataas na posisyon na katulad ng isang Roman soldier na kaisang kapitan pa po ng isang hukbo ay magpapakumbaba. Dahil normally, itong mga Romano, mapagmataas ito, hindi yan makikiusap sa mga nasasakupan nila dahil feeling nila, pag-aari namin kayo. Pero kakaiba to. Iba tong captain of the guards na to. Siguro na-encounter na niya ang Diyos, kaya siya po'y meron ng pagpapakumbaba. Sabi dito, Panginoon, may sakit po yung aking utusan, yung kanyang servant. Nakaratay siya sa bahay at nasa matinding paghihirap. Nakikita natin na makatao to, hindi lang maka-Diyos ang kapitan na to, makatao siya. Biruin mo, servant niya ay isang alipin na maaring ibang nasyon. Definitely, hindi Romano yon. And yet, concerned siya. Nag-travel siya papuntang Capernaum, hinanap niya si Jesus, nagpakumbaba. At sabi ni Jesus, o sige, dahil nakikita siguro ni Jesus yung kanyang pagmamahal sa kanyang tao, pupuntahan ko siya ngayon din at papagalingin. Pero sumagot yung kapitan, Panginoon, hindi po ako karapat-dapat na puntahan nyo sa aking tahanan. Sabihin nyo na lang po yung salita at gagaling siya. Wow! Ang tindi ng pananampalataya na itong servant, kapitan na to, no? Ang sabi niya, just say the word, gagaling yung aking alipin. Okay? Kumbaga sabi niya, solve na ako. Basta sinabi mo lang, paniniwalaan ko yon at yung aking may sakit na servant ay siguradong gagaling. Sino po sa inyo rito? Ganong katindi pananampalataya natin sa mga sinabi ni Jesus at sa mga sinabi niya na mga katuruan niya. Sino sa inyo rito parang feeling natin minsan hindi na applicable yung mga katuruan ni Jesus? Okay? Alam ko ito dahil marami po akong mga na-encounter na mga tao na, alam mo yon, parang feeling nila yung salita ng Diyos, pasay na. Naku, hindi na totoo yan. Kasi, paano ba yan? Magpapatawad? Sinabi ni Jesus, magpatawad. Naku, sinabi ni Jesus, magpakumbaba. Naku, balagoongin naman ako, no? So, pag tinignan mo, baka isipin natin, hindi na po applicable ngayon yung mga katuruan ni Jesus sa modern day. Pero iba tong Romano na to, okay? Sinabi niya kasi, ako rin po kasi ay isa ring may posisyon at otoridad. Pag sinabi ko sa alipin ko, pumunta ka ron, pupunta siya. Pag sinabi ko, pupunta ka rito, pupunta siya rito. Kung ano man ang pag-utos ko, susunod lang yon. At ganoon din po kayo. Pag inutusan nyo yung karamdaman, hindi na kailangan daling ko pa kayo doon. Ang tindi na mga si Jesus nang marinig niya to. Pero nyo, na-amaze daw si Jesus. At sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, sinasabi ko sa inyo, ang totoo, hindi pa ako nakakita ng isang tao sa buong Israel na may ganitong pananampalataya. Kinomend po ni Jesus yung servant, yung Romano na to. Kaya sabi sa Mateo 8:13, at sinabi ni Jesus sa opisyal, umuwi ka na. Mangyayari ang hiniling mo ayon sa iyong pananampalataya. At sa oras ding iyon, gumaling ang katulong ng kapitan. Wow!
Ang sabi, according to your faith, it shall be done unto you. Question, may ganito ba tayong klaseng pananampalataya? Okay? Na, Lord, sabihin mo lang, gagawin ko. Lord, ano ba, ngayon, hindi mo na kailangan hintayin yung audible voice ni Jesus. Magbasa ka lang ng Biblia, lahat ng gusto niya sabihin, nandyan na. Baka minsan kasi nahirapan tayo paniwalaan yung sinasabi niya dahil parang, Lord, pag ginawa ko yan, baka naman mangyari sa akin to. Pagka naging legal yung kalakaran ko sa negosyo, baka naman, Lord, ako malugi. Baka naman mawala yung negosyo ko. Ano po ba yung sinasabi ni Jesus na katuruan sa Biblia na contradictory, okay, salungat sa ginagawa mo ngayon? Sino masusunod? Si Jesus ba magbibigay at magpapakambaba para sa atin? Baka naman mali yun, okay? Kung posible po kaya hindi natin nararamdaman at na-experience yung himala ng Diyos, ay dahil minsan feeling natin mas matalino pa tayo sa Diyos. Ayaw nating ipamuhay yung kanyang mga katuruan dahil, again, pakiramdam natin, Lord, madidihado ako dyan pagka ganyan. Lord, baka naman ako yung makawawa naman pagka ako pa yung nagpatawad, ako pa yung nagbigay, ako pa yung nagpakumbaba sa mga tao na yan, nag-alipusta sa akin. Again, ang Diyos po ay matalino. Siya ang all-knowing, all-powerful God. Kung tayo po yung magpapakumbaba, katulad ng opisyal na to, we're gonna experience the miracle na hinihiling natin. Mateo 8:13, at sinabi ni Jesus sa opisyal, umuwi ka na, mangyayari ang hinihiling mo ayon sa iyong pananampalataya. At sa oras din pong iyon, ay gumaling ang katulong ng kapitan. Tayo po yung manalangin para tayo rin po yung maka-experience ng ganitong klaseng himala. Lord, salamat po sa pagkakataon na to, na again, another story ang naintindihan namin kung gaano ka-powerful na even your word sumusunod ang mga karamdaman. So Lord, salamat po dahil kami ay may relasyon sa iyo. We have access to your name. We have access to your teaching, Lord. Maraming bansa hindi nakakahawak ng Biblia man lamang. And yet kami, pwede namin i-download, pwede namin basahin. Pero Lord, minsan, tine-question pa namin yung katuruan mo at ang aming kaluguran ang nasusunod. Lord, we rebuke the spirit of self-sufficiency. Hindi ka namin kayang tumbasan at hindi kami mabubuhay ni isang segundo kung wala ka, Lord, sa buhay namin. So Lord, maraming pong salamat sa inyong kabutihan. Mga Panginoon, ikaw lamang ang aming ma-lift up, mag-glorify all the rest of our lives. In Jesus' name. Amen, 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 amen. Ayan na naman, Brad Ted at siya. Isa na namang makabuluhang kwento ng pagpapagaling ni Jesus. Isang araw na lang, Ted, at Biyernes na. Okay, so ako muna po yung magpapaalam. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa Daily Brad segment. Ito po si Pastor Jeff, your Daily Brad, your daily dose of inspiration. God bless po. Serving the people, Brad Jeff Eliscopides. Mahal na Panginoon, we continue to pray para po sa safety ni Brad Jeff habang siya po ay nasa biyahe. Lord, bless his mission. Alagaan niyo po ang kanyang buong mga kasamahan sa pagmimisyon na ito. Lord, salamat po muli sa pakikinig po namin sa napakagandang balitang hatid ng The Daily Brad. Ito ho'y pampahupa din po sa amin pong kaisipan sa araw po ng ito na kami binabagabag po na napakaraming suliranin sa aming buhay at sa aming pong inambayan. Mahal na Panginoon, alagaan po ninyo ang lahat ng aming takapakinig na naghihintay din po sa mensaheng ito na inihahatid ni Brad Jeff. Lord, salamat po muli sa magandang balitang hatid ng The Daily Brad. In Jesus' name, we pray. Amen. Amen. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.